ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matinag. Ang kabiguan ay dumarating sa aming buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, siya'y palaging naroon at karamay, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo, mga kaibigan at mga kapatid. Sa muli, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakatune in sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. Sa biyaya po ng Diyos, mga kapatid, ngayong umaga tayo po ay magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Atin lamang pong ibukas ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan upang ang mga salita ng Diyos at ang mga espiritual na bagay ay patuloy pong maging pundasyon ng ating pong pananampalataya sa isang Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesu Kristo. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya. Tayo po ay sama-samang maglingkod sa Panginoon sa paraan na nais ng Diyos, mga kapatid. Sa kabila ng ating mga pinagdadaanan marahil, mga kabigatan, karamdaman, kagipitan, at mga struggle natin sa ating mga buhay, bigyan po natin ng daan ang Panginoon na siya'y ating paglingkuran habang tayo po ay may buhay, habang tayo ay may pagkakataon. Purihin ang Diyos, mga kapatid, ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ito po ay araw-araw nating napapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, mga kapatid. Daily program po ito ng United Pentecostal Church dito po sa New Gen FM 100.7. At yan po ay tuwing alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. At salamat po sa management ng New Gen FM, kay Sir Edwin Hernali, na patuloy po tayong pinagkakalooban ng pagkakataon
na maisahimpapawid ang salita ng Diyos sa pamamagitan po ng radyo, sa frequency ng New Gen FM. Patuloy po na naaabot ang ating mga kababayan dito sa bayan ng Bulan ng mga salita ng Diyos na kailangan ng kanilang mga kaluluwa. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Sa ating pagpapatuloy, nais nating batiin ang lahat ng ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, sa 3 congregation na ating pong pinangangasiwaan, sa tulong at biyaya ng ating Panginoon, mga kapatid. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa ating congregation sa UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging sa ating congregation dyan sa UPC Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din po ang ating congregation dito po sa Iquirino Bulan. Meron po tayong 2 prayer meeting magkasabay mamaya. Alas 5 ng hapon dito po sa Iquirino congregation at sa Santa Remedios congregation. Alas 5 po ng hapon ang ating pong prayer meeting. At kaugnay po niyan, meron din po tayong baptism. At dyan sa Barangay Kalpi, meron po tayong mga candidate for baptism. Brad Limuel, paki-assist na lang mamaya ng mga ibabaptize. Sa Santa Remedios po tayo magbabaptize before ng prayer meeting. So, umaaring after or before prayer meeting. So, diretso na po tayo dalo sa gawain ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. At sa mga nais magpabaptize, mamaya magkita-kita po tayo dyan sa ating panambahan sa Santa Remedios congregation. Sa tapat po yan ng Bulan Gymnasium. At ang ating gawain dyan ay alas 5 ng hapon. So, kung nais nyo pong magpabaptize, pwedeng before or after ng prayer meeting. Just text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At ang ating pong mga pagsamba sa Panginoon ay ipinag-aanyaya po natin. May mga adjustment po tayo sa schedule. Kung nung mga nakaraan ay may gawain tayong Sabado dito sa Magsaysay at Quirino, ngayon po ay linggo lahat ang ating sabay-sabay na gawain sa magkakahiwalay na lugar. Diyan po sa Magsaysay Congregation, linggo ang pagsamba. Alas 7 ng umaga, at dito po sa Iquirino ay linggo din po alas 8 ng umaga, at sa Bulan ay alas 7 ng umaga. Puro po yan araw ng linggo, hiwa-hiwalay, dahil sa Sabado po ay meron pong dadaluhan tayo na mission conference sa Legazpi City, Albay. So wala po tayong mga pagsamba ngayong darating na Sabado. Linggo po lahat sabay-sabay sa magkakahiwalay na lugar ng Iquirino, Santa Remedios, and Magsaysay. So yan po ang ating mga schedule na may mga konting adjustment, mga kapatid. Purihin ang Panginoon, patuloy po tayo. At batiin po natin ang ating mga kapatiran. Ayan, dyan po sa lugar ng Barangay San Juan, Daan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, ang Giocado family. I-bless po kayo ng ating Panginoon at lahat ng mga dumadalo dyan sa Bible study. At ganoon din, dyan sa Barangay Daganas, Sina Brother Jason and Sister Agnes, good morning po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At ganoon din ang ating mga kapatiran dyan sa Biton, Magallanes. Good morning po, pagpalain kayo ng Panginoon. Ang Labini family, Bueson family, i-bless po kayo dyan ng ating Panginoon. At meron tayong bagong bukas na gawain dyan sa Coastal Barangay, Southern Coastal Barangay ng Bulan. Dyan po sa tinatawag na Lipata Saday or Aguinaldo. Meron na po tayong Bible study dyan.
Good morning kina Sister Josie at maging sina Sister Alden Roque at lahat po ng mga kapatiran natin dyan. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Ganon din ang ating mga kapatiran dyan sa Inararan, ang Guwan family. Good morning. At sa Barangay JP Laurel, ang Mostoles family. Good morning po sa inyo. Maging ang Jucarisa family, Sabiodo family, Sisi family, at lahat ng mga kapatiran natin dyan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sa Barangay Zone 7 naman, good morning kay kina Brother Shandy Julian and family. Maging ang Baron family, Hischada family, good morning po sa inyo. At maging ang Ritoma family, sina Nanay Ina, good morning po sa inyo. At nawa ay pagalingin ng Panginoon si Lola Ason na kahapon ay aking nadalaw at ipinanalangin sa ating Panginoon. Tanggapin niyo po ang kagalingan at ang biyaya ng ating Panginoon. At saglit na ating pong batiin din yung mga online viewers natin. Good morning po sa inyo dyan. Sister Betty May Vegas Custodio, good morning. Pastor Joel Tinoco, good morning. Sister Rose Bordeos, good morning. Sister Margie Isiha, good morning po sa inyo. Si Mama Eden Manata Nabua, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Ning Sadol, good morning. Sister Fe Aguila, yan, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Brother Joe Lorenzo Acosta, good morning. Sister Divine Espela Guyal, maging si Brother Dexter Bayugo, ayan, dyan po sa San Juan Daan. At sina Sister Rodora, good morning po sa inyo. Sister Cresita Bugayong, good morning. Maging si Juliana Lucia Alde Pagasartonga. Ayan, good morning po sa inyo. Brother Gary, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Elena Malapitan, good morning po sa inyo. Sister Regalo Senior, good morning. Sister Aida Ramos, good morning. Sister Janessa Rosari Nape, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sina Papay Eddie and Mamay Minda dyan po sa Kadandanan, Bulan. Sister Marlene Golyoso, good morning. I-bless kayo ng Panginoon. Maging si Sister Amalia Sulayaw, Amiliana Sulayaw, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Sister Mirna dyan po sa Kuwait, pagpalain po kayo ng Panginoon. Brother JP Flores sa La Union, good morning. Sister Evelyn Buhanghang, good morning. Sister Evelyn Valencia Punsalan sa Palau, good morning. Sister Angelita Castillo, good morning. Si Brother Andy Orozco. Sister Angelita Ligoro, good morning. Sister Vivian Pakatan, good morning. At maging si Sister Lodi Bulawan, good morning po sa inyo. At maging si Sister Diana from Norway, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Brother Imboy Briobo, ang alam ko OFW siya. Ang Briobo family, i-bless din ng Panginoon dyan po sa lugar ng Taysan, Legazpi, at biging dyan sa Victory Village, si Sister Rita and Brother June. Brother Serafin Akiwo, good morning. Brother Emil Tapit sa Catanduanes, good morning. Praise the Lord. At sino pa ba ito? Si Renz Vincent Siega, good morning po. Sister Zinaida Obado Doctolero, good morning. Sister S. Maldo, good morning. I-bless po kayo ng Panginoon. Sister Nancy Dangla. Brother June Viray sa Palau, good morning. Sister Josephine Villanueva. Si Ate Jo, good morning. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. So yan po yung ating mga viewers online. Paki-share na lang po, mga kapatid, upang marami po ang maabot
na mga kababayan po natin sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon. So tayo po ay manalangin mga kapatid before we proceed to the Word of God. So let us pray asking God's anointing mga kapatid sapagkat wala po tayong magagawa sa ganang ating sarili. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, kami po ay dumudulog sa iyong harapan ngayong umaga. Nagpapasalamat po kami sa biyaya mo at pagpapala, sa pribilehiyo, buhay at kalakasan na pinagkakaloob mo sa amin. At sa pagkakataon na tuwing umaga ay mapakinggan sa iyong papawid ang iyong mga banal na salita upang maging kapaki-pakinabang sa espiritual na buhay ng aming mga kababayan. I-bless mo po ang aming mga viewers online, saan man sila naroon ngayon, lalo na ang aming mga kababayang OFWs na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya, Panginoon. I-bless mo po ang lahat ng mga kababayan namin sa iba't ibang bansa na sa pamamagitan nitong online Bible study ay nagiging kalakasan po ng kanilang spiritual na buhay. At patuloy mong i-bless ang kanilang mga trabaho at pagsisikap. Pagpalain mo at ingatan din ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas upang maging sulit ang kanilang mga sakripisyo na malayo sa pamilya alang-alang sa magandang kinabukasan. Dalangin din namin ang aming mga listeners on air dito po sa Bulan. I-bless mo po, Panginoon, at patnubayan ng iyong kapangyarihan. Nawa, O Diyos, ay magligtas ka pa ng maraming mga kababayan po namin na nakakaunawa sa mga salita mong kanilang napapakinggan dito po sa programang ito. We pray also to our kababayan na may mga karamdaman na ngayon ay nasa banig ng karamdaman. Si Nanay Ason, sa Ritoma family, i-bless mo po, Panginoon, ng kagalingan. Ikaw po ang magkaloob sa kanya ng complete healing sa kanyang edad na 94 years old. Ang biyaya mo ay nakita namin sa kanyang buhay. Ngayon na siya po ay may karamdaman, dalangin po namin ang kagalingan ipagkaloob mo kay Nanay Ason. In the name of Jesus Christ. Ganon din, Panginoon, lahat ng mga listeners and viewers this morning na may mga taglay na karamdaman. Pagkalooban mo po ng kagalingan in the name of our Lord Jesus Christ. According to their faith, O God, mangyari ang iyong kalooban, tanggapin nila ang katugunan, lalo na yung may mga nararanasang kagipitan at kawalan sa buhay. Ikaw po ang mag-provide. Ikaw ang Jehovah Jireh, Panginoon, our great provider. Ikaw ang Diyos na nangako na kung uunahin namin ang iyong kaharian at katuwiran, ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag mo sa amin. Kaya, Panginoon, kami nagtitiwala at panatag ang aming kalooban na lahat ng mga sumasampalataya sa iyo at sumasabay sa panalangin ngayong umaga ay tatanggapin nila ang katugunan na nagmumula sa iyo. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Brother Ramil Francisco Lagrosa, dyan po sa San Juan, Batangas. Good morning. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. Si Ma'am Ann Bueson, good morning. Ayan. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Brother Ramil, salamat sa lahat at i-bless po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. At sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon, mga kapatid. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan. Ano man ang ating pinagdadaanan, mga kapatid, laging angkop sa atin ang salita ng ating Panginoon. Basahin po natin ang aklat, mga kapatid, ng Gawa 3:1 hanggang 6.
ganito po ang ating mababasa. Sinasabi po rito, mga kapatid, si Pedro at si Juan nga ay nagsisipasok sa templo ng oras ng pananalangin na ikasyam. At isang lalaki na pilay buhat pa sa tiyan ng kanyang ina ay dinadala roon na siya ay inilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Ito, pagkakita kay Pedro at kay Juan na magsisipasok sa templo ay namanhik upang tumanggap siya ng limos. At pagtitig sa kanya ni Pedro na kasama ni Juan ay sinabi, "Tingnan mo kami." At kanyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Datapwat sinabi ni Pedro, "Pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." At kanyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya ay itinindig at pagdakay nagsilakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. At paglukso, siya'y tumayo at nagpasimulang lumakad at pumasok na kasama nila sa templo na lumalakad at lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. So, ang title ng ating pag-aaral ngayon, mga kapatid, ay pinamagatang "Ibibigay ko sa iyo si Jesus." I give you Jesus. So, mga kapatid, mayroong kasabihan that we cannot give something we don't have. Hindi natin pwedeng ibigay ang anumang bagay na wala tayo, mga kapatid. Hindi mo pwedeng ibigay sa iba yung bagay na wala sa iyo. Bago mo maibigay sa iba ang isang bagay, kailangan meron ka muna nito. So, we cannot give something we don't have. So, ngayong umaga, mga kapatid, katulad ng panahon ni Pedro at ni Juan, ang senaryo ay ganito, mga kapatid. Meron doong araw-araw na nakahandusay na lumpo mula pagkabata na humihingi ng limos doon po sa tinatawag na Beautiful Gate, papasok sa templo, mga kapatid. Araw-araw siya na dinadala ng kanyang mga kamag-anak upang humingi ng limos sa mga taong pumapasok sa templo. Kagaya ng mga nakikita natin ngayon na senaryo sa mga simbahang malalaki, maraming mga nakapaligid na mga nakikilimos. So, ganun din po yung sitwasyon dito po sa binasa natin. At itong si Pedro at si Juan ay napagkamalan ng lumpong ito na mayroong malaking maibibigay. Sapagkat siguro dahil mga lingkod sila ng Panginoon, maganda yung kanilang pananamit dahil nire-represent nila ang Panginoon. So, mga kapatid, yung mga lingkod ng Diyos ay napagkakamalan na maraming salapi. Ganon din yung expectation ng lumpo na ito, na habang paparating si Pedro at si Juan, ang expectation ng taong ito na lumpo ay makakatanggap siya ng malaki-laking limos mula kay Pedro at kay Juan. Ngunit ang nangyari, mga kapatid, salungat sa kanyang expectation. Tinapat sila ni Pedro at ni Juan na nagsasabi, "Ginto at pilak ay wala kami. Silver and gold have I none." Wala kaming mga bagay na inaasahan mo. Kasi kapag ikaw ay nakikilimos, ang expectation mo na ibibigay sa iyo ay
pera o salapi, mga kapatid. Subalit, mga kapatid, higit pa sa inaasahan ng lumpong ito ang ibinibigay sa kanya ni Pedro. Bakit? Sapagkat una nang nakilala ng mga alagad ang Panginoong Hesukristo. Una na nilang nakilala at nasumpungan ang Panginoon, kaya kung mayroon mang mga tao na may kapasidad na ibahagi si Kristo sa iba, sila po yung mga taong una nang nakakilala sa Panginoon. Pag hindi mo pa nakilala ang Panginoon ng lubusan, wala kang kakayahang ibahagi ito sa iba. Kasi nga, we cannot give something we don't have. So mga kapatid, coming to Jesus is receiving what your real need, physically and even spiritually. Kaya nga sa programang ito ay inaanyayahan po namin ang ating mga kababayan tungkol sa paglapit sa Panginoon. Bakit? Sapagkat hindi po kami ang sagot sa inyong mga pangangailangan. Kagaya ng nangyari sa panahon ni Pedro at ni Juan, hindi si Pedro at si Juan ang sagot sa pangangailangan ng lumpo. Yung limos na tinatanggap ng lumpong ito araw-araw ay hindi sumasapat at hindi kumakatagpo sa kanyang tunay na pangangailangan. Kasi kung tatanungin po natin ang isang lumpo, ang pinaka number 1 niyang pangangailangan ay hindi po limos. Kung ikaw ay isang lumpo, ang pinaka nanasa mo, ang pinaka nais mo sa buhay mo ay ikaw ay makalakad muli. Kung may mga lumpo na nakikinig ngayon, alam kong nakaka-relate kayo sa ating pinag-uusapan. Kung ikaw ay isang lumpo mula pagkabata, wala kang ibang pangarap sa buhay kundi ang ikaw ay makalakad. Subalit dahil walang makapagbigay ng ganitong katugunan, nagtsatsaga na lang siya doon sa araw-araw na limos sa mga maaawa at mahahabag sa kanya. So, hindi talaga limos ang kailangan ng lumpo. Subalit dahil walang makapagtugon sa kanyang tunay na pangangailangan, pinagkakasya niya na yung mga limos na kanyang tinatanggap araw-araw. Ito po ay hindi iba sa sitwasyon ng marami nating mga kababayan ngayon na maaring nilulumpo tayo ng iba't ibang mga sitwasyon sa buhay natin na wala tayong ibang pangangailangan o wala tayong ibang pagmumulan ng katugunan kundi ang Panginoon. Hanggat hindi si Jesus ang iyong tatanggapin, mga kapatid. So ang topic natin is about giving you Jesus. So ibibigay ko sa iyo si Jesus. Bakit pwede kong ibahagi sa iyo si Jesus? Sapagkat nakilala ko na siya. Naranasan ko na siya sa aking buhay. So mayroon na akong authority or capacity na ibahagi si Jesus sa iba dahil tinanggap ko na siya sa aking buhay. So, alam nyo, ang paghayo, ang pag-akay ng kaluluwa, hindi lang ito trabaho ng mga pastor. Bagamat ito ay kabilang sa kanilang gampanin, ang paghayo at pag-evangelize ay trabaho ng lahat ng mga mananampalataya na nakakilala na kay Kristo. Akala kasi natin ang pag-evangelize ay trabaho lang ng mga pastor. Hindi po. Kung ikaw ay mananampalataya, meron kang obligasyon na ibahagi si Kristo sa iba. Hindi natin dapat na iasa lang sa isang tao sa church ang pag-evangelize, mga kapatid. At ito ay gampanin ng lahat ng mga totoong mananampalataya. Dahil pag totoong nakilala mo si Kristo, ang kadakilaan niya, ang kabutihan niya, ang mga miracles na ginawa niya, hindi mo magagawang manahimik habang nakikita mong kailangan si Kristo ng iyong mga kaibigan, kakilala, kapitbahay, kamag-anak. Hindi ka tatahimik.
kung totoo kang mananampalataya at naranasan mo si Kristo, ang pinakananais mo sa buhay mo ay maibahagi ang mabuting bagay na nasumpungan mo sa Diyos. Kaya nga kahit ikaw ay kukutsain, ipe-persecute, i-discriminate, ay wala lang sa iyo yon. Dahil ang pinaka-objective mo ay maibahagi si Kristo sa iba. So, kagaya po ng sitwasyong ito na ating pong nakita sa ating pagbabasa, na ang inaasahan ng lalaking ito na lumpo mula pagkabata ay mabigyan siya ni Pedro at ni Juan ng malaking limos. Hanggang doon lang yung kanyang expectation. Subalit mga kapatid, yun na pala yung panahon na itinakda ng Panginoon upang makilala niya at maranasan niya si Kristo at kung ano ang magagawa ng Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay. For the first time sa kanyang buhay ay naranasan niyang makatayo, makalakad, at siya ay lumulukso sa kagalakan sapagkat sino mang tao ay hindi nakapagbigay sa kanya ng ganong milagro maliban lang sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. So, ano pa ang matututunan natin dito mga kapatid? Si Pedro at si Juan, wala silang ibang ipinapangako sa mga taong gusto nilang akayin kay Kristo, kundi si Kristo mismo. Kasi ngayon, may mga strategy po ang ibang mga relihiyon kung paano mag-akay ng mga tao para maging kaanib ng kanilang grupo. Mga kapatid, kadalasan na obserbahan natin na ginagamit ng mga relihiyon yung material na bagay pang-akit sa mga tao upang lumapit sa Panginoon. Hindi po yan ang tamang paraan. Kung mayroon mang mag-a-attract sa mga tao para lumapit sa gawain ng Panginoon, hindi po yung pakain, hindi po yung paayuda. Maraming mga simbahan ngayon, frustrated sila masyado kung paano mag-akay ng mga tao, ma-attract ang mga tao na mag-join sa kanilang grupo para mapuno ang kanilang simbahan. Mayroon po silang mga ginagawang makataong mga strategies. For example, yung mga pangakong ayuda, pangakong pabahay, mga pangakong pagpapaaral sa mga anak ng mga dadalo, scholarship program, may mga paraffol, may mga pa-concert, lahat ng mga pwedeng maka-attract para lang umanib sa kanila yung mga tao. Mga kapatid, masama po ba yon? Hindi naman masama ang tumulong. Pero kung yun lang ang magiging motibo ng bawat lalapit sa simbahan because of material help na kanilang tatanggapin, I tell you mga kapatid, hindi yan sila lalago sa pananampalataya. Hindi sila titibay, hindi sila magkakaugat. Sapagkat ang maling motibo sa simula pa lang, kailanman ay hindi ikalalago ng pananampalataya. Kaya kung mayroon mang mag-a-attract dapat sa tao para magsimba, para mag-stay sa church, hindi ang kung anong pabor ang pwedeng maibigay ng simbahan, kundi kung ano ang naranasan nila sa Panginoong Hesukristo. Yung personal experience ng tao with the presence and with the power of the Lord Jesus Christ, yan ang magdedetermine kung sila ay mag-i-stay, mga kapatid. Pansinin niyo po at naobserbahan ko din yan, yung mga nagsisimba lang dahil natulungan, nagtatanaw lang yun ng utang na loob. Kaya kapag hindi mo na yun napagbibigyan, unti-unti tumatabang na yan sa pagdalo sa gawain. Kaya sa mga kapwa ko manggagawa, huwag tayong hihigit doon sa ginawa ng mga alagad. Si Pedro at Juan, prinangka nila yung tao na mayroong inaasahan sa kanila. Ano ang inaasahan ng lumpo? Ginto at pilak na ibibigay sa kanya. Pero mga kapatid, na-discern ni Pedro at ni Juan yung expectation ng lumpo. Kaya tinapat nila ito. Tumingin ka sa amin.
ginto at pilak ay wala kami. Subalit, huwag ka mag-alala. Kung ano ang mayroon kami, ibibigay namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret ay lumakad ka. Higit doon sa expectation ng lumpo, tinanggap niya si Kristo. Mga kapatid, at yun din ang dapat nating strategy ngayon sa pag-akay ng mga kaluluwa. Huwag tayong mangako ng 20 pesos na kilo ng bigas para dumalo sa ating panambahan o di kaya libreng ganito, mga pabor, mga kapatid. Gawain niya ng mga politiko na insecure, mga kapatid. Yung bubusugin mo ng ayuda tuwing eleksyon yung mga tao, sign of insecurity po yan. Nadadaanin mo sa ayuda yung mga taong alam mong hindi loyal sa'yo. Yan po ay sign of insecurity. And I tell you, maraming simbahan ngayon, mga kapatid, na insecure sila pagdating sa pag-akay ng kaluluwa to the point na kailangan nilang buhusan ng mga ayuda yung mga taong kanilang inaakay. Natuturuan lang tuloy ang mga tao na lalong maging materialistic at hindi nag-a-absorb sa kanila yung spiritual, mga kapatid, na mga bagay, dahil kahit sa loob na ng simbahan, nakafocus pa rin ang kanilang atensyon sa pagiging materialismo o materialistic, mga kapatid. So, wag nating gayahin sa church yung mga politiko na insecure silang manalo, magbibigay sila ng mga ayuda, pera doon sa mga tao na para iboto sila. Mga kapatid, hindi ako believe sa ganung politiko na hindi nila, kumbaga, hindi sa legal na paraan na sila ay mananalo, bibilhin yung mga butante. May mga simbahan din na ina-adapt yan para mapuno sila. Mga kapatid, meron silang mga paayuda dito, kung ano-anong mga bagay ang ipapangako nila sa mga tao. At marami namang mga tao ang pumupunta. Bakit? Na-attract sila doon sa material na bagay. Ang tanong, lumalago ba sila? Hindi, mga kapatid. Hindi sila tumitibay, hindi sila nagkakaugat, hindi sila lumalago. Bakit? Sa simula pa lang ay mali na po yung motibo. Amen. Kaya sa mga kapwa ko manggagawa, Word of God lang ang dapat ipang-attract natin sa mga tao. Ipangaral natin ang salita ng Diyos without any reservation, mga kapatid, without any kung anong mga promises na hindi naman ipinangako ng Panginoon. Mga kapatid, ang iba nangangako pa ng trabaho, nangangako pa ng lahat ng pwedeng ipang-attract. Kaya mapuno man yung simbahan nila, walang lalago dyan dahil ang focus nila ay hindi si Kristo, kundi material lamang na mga bagay. Yan. Sabi ng Matthew 11:28, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Yan po ang dapat nating sabihin sa mga tao. Lumapit sila kay Kristo, mga kapatid. Dahil ang lahat ng sagot sa kanilang pangangailangan ay na kay Kristo. Jesus Christ is the source of everything you need. Kaya ang dapat gawin ng mga mangangaral, tayong mga mananampalataya, i-assure natin ang mga tao na lumapit sa Diyos. Turuan natin ang tao na sumampalataya sa Diyos. Turuan natin ang tao na tanggapin ang Panginoong Hesukristo dahil ang Panginoon ang nangako ng mga bagay-bagay, hindi tayo ang mga ngako, mga kapatid. Anong sabi ng Panginoon sa Mateo 6:33? Datapwat unahin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Sinong nangako niyan na magdadagdag ng mga pangailangan natin bilang katugunan? Hindi ang mga ngaral ang nangako niyan, kundi ang Panginoong Hesukristo.
Kaya dapat ang ituro ng mga mangangaral, tayo, ng mga mananampalataya, ang ituro natin sa mga tao ay lumapit sa Diyos. Para tayong mga usher, na yung mga taong naliligaw, igaguide natin going to Christ, papunta sa Panginoon, mga kapatid. Hindi tayo ang solusyon. Hindi tayo ang, naalala ko, merong isang kapatira na dumadaing na dahil yung inaakay niya raw, utang ng utang sa kanya. Pag hindi niya napagbigyan, ay hindi na sumasama sa church. Sabi ko kasi, mali kasi ang pasimula ng pag-akay mo sa kanya. Mali kasi ang motivation mo sa kanya. Hindi ikaw ang sasagot sa kanyang pangailangan. Ang Diyos ang sasagot niyan. Kung matututunan niyang manalig, manampalataya, at sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid, huwag nating sagutin ang mga karaingan at problema ng mga inaakay natin sa gawain. Hindi tayo ang sagot. Hindi natin kayang solusyonan ang kanilang mga problema. So, hindi tayo mangangako. Hindi tayo dapat mangako na, sumama ka sa akin, ako nang bahala dyan sa problema mo. Hindi yan sila lalago. Sumama ka sa akin, maglingkod tayo sa Diyos, at kapag nalugod ang Diyos sa iyong paglilingkod, tutugunin ang mga pangangailangan mo. Unahin mo muna ang Panginoon. Ayan. Kaya prinangka ni Pedro at ni Juan yung lumpo para sa simula pa lang maliwanag ang usapan. Mga kapatid, silver and gold have I none. Ginto at pilak ay wala ako. Pero kung anong mayroon ako, si Kristo, ibibigay ko sa iyo. I give you Jesus. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. At yun po ang nangyari. Siya po ay pinagaling ng Panginoon, natugunan ang totoo niyang pangailangan. Sino ba ang nagpagaling sa lumpo? Si Pedro? Hindi. Si Juan? Hindi. Ang nagpagaling sa lumpo ay si Jesus Christ. Sa pamamagitan ng declaration ni Pablo o ni Pedro at ni Juan that in the name of Jesus Christ, rise up and walk, sumunod yung lumpo na may pananampalataya. Kasi kung wala siyang pananampalataya, hindi siya tatayo. Sapagkat alam niyang mula pagkabata, siya ay lumpo. Nakita natin yung cooperation, mga kapatid, ng lumpo sa sinasabi ni Pedro. Importante po yan, mga kapatid, kasi minsan, akala natin, magikero yung mga ngaral, na kapag nilayhan siyang may sakit, gagaling agad na hindi naman nag-cooperate yung may sakit. Makikita natin dito yung cooperation. Sabi ni Pedro sa lumpo, tumayo ka at lumakad ka. Kung iisipin ng lumpo, yung kawalan ng pananampalataya, ba't ako tatayo? Nakita mo ng lumpo ako. Mula pagkabata, parang pwede pa siyang mainsulto na, nakita mo ng lumpo ako, patatayuin mo ako. Pero sumunod ang lumpo sa sinabi ni Pedro, sa pangalan ni Jesucristo, lumakad ka. Kaya kung ikaw ay lumpo ngayon, at ikaw ay humihingi ng tulong sa Panginoon, humihingi ka ng prayer sa mga kapatiran, sa pastor, gumawa ka rin ng pakikiisa. Kung may mga nananalangin para ikaw ay gumaling, tulungan mo ang sarili mong gumaling. Unang-una, by having positive mindset, magkaroon ka ng positibong pananaw at panampalataya. Pangalawa, tulungan mo ang sarili mo, kilos-kilos ka. Halimbawa, ikaw ay hindi makalakad, may sakit ka, i-exercise mo yung sarili mo, unti-unti. Kagaya ng na-stroke. Meron akong dinadalaw dati na na-stroke. Ayan. Hindi siya pumapayag na nakahiga lang siya. Nagkukumahog siyang mag-ehersisyo, magpa-therapy, lahat. Ginagawa niya, nakaback up ang prayer. Ayan, ngayon nakakasimba na, mga kapatid. Mula sa sitwasyon na nakaratay lang siya sa banig, hindi siya makabangon, hindi makagalaw, nagsumikap, nakaback up ang prayer, at ngayon nakakasimba na. Ganon, mga kapatid, may kasabihan nga na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Makikita natin na yung lumpo sumunod kay Pedro na tumayo. Bagamat alam niya sa isip niya na lumpo siya, pero binigyan niya ng pagkakataon ang magagawa ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay lumpo sa maraming bagay,
kumilos ka. Huwag mong hayaan na lumpuhin ka ng mga bagay-bagay sa buhay mo. Tumayo ka, lumakad ka, lumaban ka. Sa mga hamon ng buhay, may positibo kang pananampalataya at may mga taong nagpipray para sa iyo. Tumayo ka, lumakad ka, maglingkod ka sa Panginoon. Tingnan natin kung hindi ka tugunin ng Diyos, mga kapatid. So, ang lalaking ito, bagamat siya'y lumpo, hindi siya nakipagtalo kay Pedro na sasabihin, nakita mo ng lumpo ako, patatayuin mo ako, palalakarin mo ako. Sumunod siya na may pananampalataya sa salita ng Diyos na dineclare ni Pedro. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka. Ayan. Alam niyang lumpo siya, pero nag-participate po siya. Kaya nung sumunod siya, doon niya nakita ang milagro. Kaya ang miracle ng Panginoon ay nasa pagsunod. May prayer request ka, pinagpipray ka namin, hindi ka naman sumusunod, hindi mo makikita yung miracle ng Panginoon. Ang milagro ng Diyos ay nasa obedience. Kapag sumunod ka sa instruction ng Panginoon, kagaya ng sinabi, mga kapatid, ng Panginoon kay Moises, nung sila ay nasa imposibleng sitwasyon doon sa Red Sea. Anong sabi ng Panginoon kay Moises? Iunat mo ang iyong tungkod sa dagat. Sumunod ba si Moises? Yes. Nung sumunod si Moises, dumating ang milagro. Kaya kung gusto natin ang milagro sa buhay natin, pag-aralan natin ang sumunod sa instruction ng Panginoon at maging na mga totoong lingkod ng ating pong Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Kung ikaw ay may sakit, huwag mong idadahilan yung sakit mo na di ka. Ang iba kasi, ginagawa nilang dahilan yung problema, yung sakit, para maging excuse sila sa pagsunod sa Panginoon. Kung dadalaw po kayo sa UP Sibulan, marami kayong makikitang naka-wheelchair, nagsisimba. Inaalalayan, may kapansanan, nagsisimba. Kasi ang tinuturo ko sa kanila, huwag mong gawing dahilan ang sakit mo para hindi ka maglingkod sa Diyos. Kung gusto mong tugunin ka ng Panginoon, huwag mong idadahilan yung problema mo, huwag mong idadahilan yung sakit mo para mag-excuse ka sa pagsunod sa Panginoon. Ang milagro ay nangyayari when we obey the word of God. There is miracle in obedience. So mga kapatid, bukas ipagpapatuloy po natin ito. Medyo kapos tayo sa oras sa ating pagtalakay. Ngunit ako'y nagpapasalamat na alam kong may natututunan po kayo, mga kapatid. So, bukas ay ating pong bigyan ito ng part 2 na pagtalakay tungkol sa title na I Give You Jesus. Dito sa programang ito, si Jesus ang buhay na pag-asa, wala kaming ibang ipinapangako sa inyo. Hindi kami nangangako ng ayuda, hindi kami nangangako ng kung ano-anong mga material na bagay para maging interesado kayo sa pagdalo sa UP Sibulan Church. No, wala kaming anumang pangako maliban sa pangako ng Panginoon. That when you repent and be baptized in the name of Jesus Christ, you will be forgiven and you will receive salvation para sa inyong kaluluwa. At idadagdag na lang ng Diyos kapag nalugod ang Diyos sa iyong pagsunod. Don't worry because Jesus promised that He will answer all our needs, mga kapatid. All these things shall be added unto us. Kanino pangako yan? Hindi sa amin. Pangako ng Diyos yan. Pero conditional yan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So yan po, mga kapatid, ang maliwanag na dapat po nating maunawaan sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin, mga kapatid, at pasalamatan po natin ang Diyos. Nawa ay may natutunan po kayo, mga kapatid. Let us pray. Panginoon, maraming salamat ngayong umaga sa biyaya mo at sa salita mo na nagbigay ng enlightenment sa aming mga puso at isipan.
Panginoon, sa mga nilulumpo ngayon ng maraming bagay, maaaring literally may karamdaman, o maaaring may mga lumulumpo na mga sitwasyon, kagipitan, suliranin, mga stress, depression sa buhay. Panginoon, tulungan mo po ang mga kababayan na hanapin ang iyong kalooban at katuwiran. Paglingkuran ka una sa lahat, sapagkat ang katugunan sa lahat ng aming pangailangan ay sa iyo manggagaling. Kagaya ng sinabi ni Pedro, silver and gold habainan, ginto at pilak ay wala kami. Ngunit kung ano mayroon kami, ibibigay namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, lumakan ka. Gumaling yung lumpo dahil sumunod siya sa salita ng Diyos. Nawa ganon din ang maging tugon ng aming mga kababayan sa pangangaral ngayong umaga ng iyong banal na salita. Wala kaming anumang pangako sa kanila, maliban sa pangako mo, na ang sino mang manampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang sino mang magsisi sa kasalanan ay iyong patatawarin. Ang sino mang sumunod sa iyo ay iyong pagpapalain. Panginoon, nawa ang mga pangako mong ito ang mag-motivate sa aming mga kababayan upang ilapit ang kanilang buhay sa iyo at maranasan nila ang higit pa sa inaasahan nila sa mundo. Kagaya ng nangyari sa lumpo, beyond his expectation, he received blessing from the Lord. Na akala niya ay hanggang limos-limos lang ang tatanggapin niya. Ngunit sa araw na yaon, nung siya ay sumunod, tinanggap niya ang milagrong hindi niya pa naranasan kailanman sa kanyang buhay. At yan ang aming dalangin para sa aming mga kababayan ngayon. Tanggapin nila ang iyong pabor na maaring hindi pa nila natanggap sa tanang buhay nila. Sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong salita, maranasan nila ang iyong pagkilos. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samad dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, salamat po sa inyong pagsubaybay. At mamaya meron tayong baptism. Sa mga nais maglingkod sa Panginoon, may baptism po tayo sa Santa Remedios Church. Before or after, depende po kung anong oras kayo darating. Pwedeng before prayer meeting, pwedeng after prayer meeting. Ang prayer meeting po ay alas 5 ng hapon mamaya, dyan po sa Santa Remedios. At kasabay niyan, meron din ditong prayer meeting sa Iquirino. Maraming salamat po, pagpalain kayo ng Panginoon. Sa mga nais pong mag-contact sa inyong lingkod for any concern, Bible study, prayer request, testimonies, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church, Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan, tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Paki-share na lang po ng ating Facebook live ngayon. Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless.